our beloved Boss Mike Cervera. Sabi dito, ay eto mga kababayan. Basahin natin. No to war on drugs. Ekis daw yun. Yes, to war on vape. Naku, ayoko nang magbe-vape talaga. Salamat Mr. President. Hooray. Mabuhay ang bansiyang Pilipinas. Care of, photo. Not mine. All credits to Philippine Star. Yan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. leads the public distraction of more than 2,977,925. Nako, grabe. Pieces of confiscated smuggled electronic cigarette or vape components. Nako. And accessories worth around 3.26 billion. Nako, grabe. Ang laking pera. At the BOC, Bureau of Customs, facility in South Harbor, Manila on Monday. Marcos was joined by BOC Commissioner Benvenido Rubio, Finance Secretary Ralph Recto, and Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Hindi kaya kaano-ano ni Roque to? In the first quarter of the year alone, the BOC seized nearly 26 billion worth of smuggled goods. Naku, grabe mga kababayan, ano? Di ba, mga kababayan? Napakarami. Ito, sunod. Alin ba yung winasak? Nandiyan ba yung brand natin, mga kababayan? Tignan nyo, baka nandito yung brand ninyo, silipin nyo, lakihan ko nga. Yan. Nakikita nyo ba yung brand nyo dyan? Nandiyan ba? Yan, mga kababayan, Nandiyan ba yung brand ninyo? Ayan na, pinison na. Yan ang dapat na sinisira, mga kababayan. Ako, pabor ako dyan, sirain yan. Pero yung mga sasakyan, mga kababayan, yung mga sports car, gano'n, no? Yung mga Ferrari, Lamborghini, McLaren, at kung ano-ano pa, BMW, Mercedes. Di po ba? Dapat yun, ginagawang pera. Kasi wala namang yun Hindi naman makaka-apekto sa kalusugan natin. Pero eto, okay lang sirain, mga kababayan. Kasi ma-apektuhan talaga yung yung inyong kalusugan dyan. Lakihan ko, mga kababayan. Ayan na. Naku, wasak, mga kababayan. Nandyan ba yung ating vape? Ano kaya ito? Iba-ibang klase, mga kababayan yan. Sige, isa pa. Nandyan ba yung vape nyo? Argon. Ayan ba? Nandyan ba yung vape mo? Ayan na, Wala. Binasa, ginulungan, pinison. Parang ilong ni Roque. Ayan na. Grabe. Talaga naman. Wala, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, sang-ayon ako sa ginawa ni Pangulong yan. Sa totoo lang. Sang-ayon ako. Pag wala nang mabibili, wala na. Tigil na lahat Diba? Ay, tinigil ko na Yummy Life. Sa totoo lang, tinitigil. Nakita mo bang nag-vape ako ngayon? Hindi na. Hindi na. Diba? Hindi na ho. Yan po, mga kababayan, ng kaibahan. Si Pangulong Bongbong Marcos, yung vape ang alin? Ang pinipison, sinisira. Noong panahon ni Digong, yung mga vape, dahil galing ng China, sige lang na sige. Binenta ng binenta. Tama po ba? Totoo yun. Benta lang nun. Pero pagdating, mga kababayan, sa war on drugs, yung mga tao, pinapatay niya. Pagdating naman doon sa mga sasakyan, kunyari lang pala yun. Kunyari, magpapakita si Digong noon ng mga sinisirang mga sasakyan. Yung pala, mga kababayan, hindi pala lahat yun sinisira. Sinisistema rin ni Digong. Ang yaka, Digong. Tapos, mga kababayan, nakikita nyo ba yung mga mga dinadaanan daw ng pisyon? Aba, yung iba, binubuo pa rin nila. Walang iyak, mga kababayan. Rosas. Hindi mo na ako makikitang magbe-vape ngayon. Ganun pala yung ginagawa nila, mga kababayan. Kasi wag mo alam niyo, mga kababayan. Totoo naman yan, yung mga vape nakakasama ng kalusugan.
kahit anong dami na ng pera ninyo, sabi ko nga kapagka kayo nagkasakit, wala na silbi yan. 'Di ba? 'Pag nagkasakit po tayo, kahit gaano karami ang pera nyo, mararamdaman nyo na wala na palang kwenta yung pera, kayamanan, wala nang kwenta yan. Kahit anong mamahaling alahas ang isuot nyo, wala na ring kwenta. Kung pwede lang na ipagpalit nyo yung inyong kalusugan sa kung anong meron kayong kayamanan, gagawin nyo na eh. Di po ba? Gagawin nyo? Totoo yan. Tulad ni Chris Aquino, mga kababayan. Nakita nyo na ba itsura ni Chris Aquino ngayon? Tingnan ninyo, napakaraming pera nito. Chris. Nakikita niyo yan, si Chris? Grabe, Tingnan nyo, kapayat na ni Chris, mga kababayan. Sobrang payat, kawawa naman, Kawawa naman. Yan, mga kababayan, sa tingin ninyo, meron pang silbi ang pera niyan? Ang daming pera niyan, naminana sa magulang, naging presidente, naging senador yung tatay, naging presidente rin yung kapatid, mga kababayan. Wala na silbi ang pera po, wala na silbi ang pera pagka ganyan. Di po ba? Kaya ho, mga kababayan, maigi po na mag-invest po kayo sa inyong health. Iwasan nyo ho yung mga nakaka-stress. Dahil number one na nakakapagbigay ng mga sakit, yung stress. Sabi nung kaibigan kong albularyo. Di ba ba? Yan. Kaya yung mga nagbe-vape dyan, umiinom ng alak, nagbibisyo, at kung ano-ano pa, nako! Yari kayo dyan. Kaya itigil nyo na yan, Gumaya na lang kayo sa iba. Kung kayo may itsura. Ang babae kayo, okay lang, Huwag lang kayong mag-inom, magsusugal, at maninigarilyo. Ang babae, okay lang yan. Basta lagi nyo tatandaan, Isang gabi lang yun, Huwag kayong may in love. Ibig sabihin, trabaho lang, walang personalan. So mga kababayan, isa munang palatastas po, May palatastas po ako din, Pagbigyan nyo na ho ako. Eto na. Pagbigyan muna natin ang susunod na magiging mayor ng Caloocan. Eto na. Trabaho at negosyo, pasok! Araw sa aking mga kababayan sa Caloocan. Kami sa Team Trillanes at bilang tumatakbong mayor ng Caloocan ay nagagalak na ibahagi ang programa ng pagbabago para sa ating mahal na lungsod. Bukod sa pagtanggal ng korupsyon at pag-computerize ng business processes sa City Hall, hihikayatin natin ang mga negosyante na mag-invest sa Caloocan sa pamamagitan ng 3-year tax holiday para sa mga bagong negosyo upang makalikha ng libu-libong trabaho para sa mga taga-Caloocan. Pagdating naman sa existing businesses sa Caloocan, magkakaroon tayo ng decrease sa business permit renewal fees na hanggang 50% sa susunod na 3 taon. Magbibigay din tayo ng presumptive approval sa mga simpleng business transactions pagkalipas ng 72 hours mula sa kanilang pag-apply para hindi maantala ang mga negosyo at para mawala rin ang pagkakataon na makapag-under the table ang sinuman. Ibababa rin natin ang real property tax o amilyar na aabot sa 40% ang kabawasan. Magtatayo tayo ng isang modernong business district na tunay na mapapakinabangan at maipagmamalaki ng Caloocan. Marami tayong nais na pagbabago para sa Caloocan. Ang aking pangako, asahan ninyo na ang bawat 5 ng Kaban ng Bayan ay mapupunta sa proyekto at serbisyong para sa mamamayan ng Caloocan. Sa darating na eleksyon, bagong gobyerno naman. Ang inyong lingkod, Sunny Trillanes for Mayor, vote straight, Team Trillanes. Isa pa, Boss Mike, isa pa. Ito pa. Araw sa aking mga kababayan sa Caloocan.
Kami sa Team Trillanes at bilang tumatakbong mayor ng Caloocan Oh, ay nagagalak na ibahagi ang programa ng pagbabago para sa ating mahal na lungsod. Magbibigay tayo ng cash allowance na aabot sa 2,000 pesos kada buwan para sa mga estudyante ng University of Caloocan City. Magbibigay din tayo ng 1,000 pesos cash allowance kada buwan bilang rice subsidy para sa lahat ng public school teachers sa Caloocan. Bukod pa ito sa ibibigay natin na 2,000 pesos augmentation allowance kada buwan. nako. Magpapamahagi din tayo ng scholarships with allowance para sa mga technical vocational courses. Dito sa Caloocan, itataas natin ang bilang ng pamilyang makakatanggap ng 4Ps. Grabe. Magpapatayo tayo ng mga karagdagang school buildings, classrooms, at maglalagay ng mga computer laboratory at iba pang mga gamit. Mhm. Magbibigay din tayo ng alternative learning system courses para sa mga out-of-school youth at magkakaroon ng regular na leadership at sports programs para sa mga kabataan. Ilan lamang ito sa ating planong mag-invest sa kabataan ng Caloocan. Marami tayong nais na pagbabago para sa Caloocan. Yun, no? Ang aking pangako, asahan ninyo na ang bawat 5 ng Kaban ng Bayan ay mapupunta sa proyekto at serbisyong para sa mamamayan ng Caloocan. Sa darating na eleksyon, bagong gobyerno naman. Ang inyong lingkod, Sunny Trillanes for Mayor, vote straight, Team Trillanes. Our beloved Boss Mike Cervera.